Hi Scorpio, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Scorpio, this is your second half Gabay Tarot reading ngayong August 16 to 31, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Scorpio, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Scorpio, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Scorpio ngayong August 16 to 31, 2026. May naalala si Scorpio, loss of connection? Padang na-miss mo or pinaalala sa'yo or naalala mo? Okay, ingatan ng yung pera ha. Oo, or any kind na importanteng bagay. Ingatan. Kasi baka ma-misplace po. Okay? Hindi kayo tinatakot ng yung cards. Paalala lang lalo na sa mga bago dito. Kasi alam na to sa mga kumbaga palaging nagbibisita dito eh. Sa mga bago dito, iklaro ko lang, paalala, hindi to para takutin kayo. This is awareness. Okay? Na yung importanteng bagay, ingatan. Oh wow, this is an act of giving and receiving, Scorpio. Pwedeng ikaw nagbigay or pwedeng ikaw yung nakareceive ng regalo or tulong. Grasya. Na nagbigay ito ng happiness sa'yo. This is abundance, this is love is blooming. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. Pwede din nakatanggap ka ng bouquet of flowers. Yan. So ang ganda po, i-claim nyo po, Scorpio. Oh, prosperity is yours. Ganda naman. Prosperity is yours, cash flow, maraming transaction. Yung opportunities na dumating sa iyo, magbibigay ng malaking pera sa iyo. Or literal talagang nakatanggap kayo ng malaking pera ngayon. Ngayon, kung kailan nyo ito napanood or ngayong second half of August. Cash flow, transactions, prosperity is yours. I-claim, claim, claim, claim nyo po. Ang ganda po. Kailangan ko lang mag-burp. Bigla ang pagbabago po. A sudden change. Pero huwag kayo mag-alala sa pagbabago na ito kasi makakasuporta to sa inyong growth and expansion. So, ang advice ng card dito, expect the unexpected. Okay? Pagbabago, innovation, masusunod yung gusto mo, desisyon, ideas, or plano. May usapin din tungkol sa education, teacher, student, school. Yan. May concern ka sa mataas ang ego. At, isolation, nakikita ko dito. Or gusto mo mapag-isa. Kasi minsan si Scorpio, may time na gusto nila mapag-isa. Para makapag-isip at makapagpahinga. Kung magpapahinga mo yan, gusto mo makapag-isip ng mabuti. Or pwede din gusto mo yung masink in yung mga nangyari.
May usapin tungkol sa institution. By the way, malakas ang yung intuition. May usapin tungkol sa government. May ano dito malaking, okay, may malaking building, may asikasuhin ka sa malaking building. Yes. Wow. May deal, proposal, engagement, signing of contract, promises, commitment, agreement, or usapin tungkol sa marriage contract, kasal, ikakasal, engagement, proposal. May deal. Mhm. May nag-uusap din tungkol sa batas. Nagkasundo. May concern, dalawang card na po mismo ay nagsabi dito na may concern ka sa isang tao na matigas ang ulo na ayaw makinig. May gusto kong kausap, lalaki? Badang ito yung concern mo? Na ayaw makinig, mahirap kausap? Badang nagkaroon ng delay sa inyong pag-uusap? Or delay kasi may tutos sa inyong desisyon? Ideas or plano? Or literal talaga tong delay? Alam niyo naman 'di ba, parati ko yang sinasabi sa inyo na pag delay hindi naman pinaparusahan ka. Okay? Na yan yung chance po para mag-double check ka, mag-reflect, at makita ang mga bagay na na-overlook mo. Kaya bago mag-react, bago magalit, bago mag-panic, pag-unawa po ay kailangan. Perception. Hindi natin kontrolado po yung mga delays na yan, cancellation or miscommunication. Kasi marami, like you, may sariling opinion, may sariling experience. So, ang kontrolado mo lang ay yung response mo. Kasi kung mag-respond ka na hindi mo pinag-isipan na mabuti, di ba? May pagsisisi niyan. Sometimes the universe isn't blocking your path. Hindi binablock yan ng universe. It's making sure you don't rush into the wrong one. Hindi ka nagmamadali sa hindi naman dapat. So you need to slow down, think clearly, act wisely. The strongest move is to pause and rethink. Kasi kung naguluhan ka, mas maguguluhan ka talaga kung pipilitin mo. So you need to pause and rethink. Okay. May decision na. I think this is about your passion. May concern ka sa isang addiction, so frustration or anong tawag nito? Nakalimutan ko yung term Addiction, sa frustration, kung ano man po ito. Nakalimutan ko. Obsessive. Yan. May usapin na tungkol sa ganyan. Tapos, ingat na lang kasi parang may nag-provoke sa inyo dito para magalit. So, kung pwede po, wag na lang mag-response. Kasi nakita ko dito yung argument.
May success, may good luck, may good karma, windfall, stroke of luck, may rewards, serendipity, yung ano to sa Tagalog. May nang mangyayaring na kapalaran mo. Like itinadhana sa iyo. So, happiness pa rin. May positive opportunities and things going your way. May dumating na balita. Pwede yung hinatid sa'yo, messenger. An unexpected message. Pero nakita ko dito na may opportunities na dumating, binigyan mo siya ng agarang aksyon para magkaroon ng maagang resulta. May pag-uusap tungkol sa sports. May lalaki dito na nangingialam, nakisaw-saw ba or nananira ng connection. May nakita kong ganyan or a third party. Na nakikita ko dito nagbibigay ito ng bigat ng nararamdaman. Ang sabi ng yung card dito, don't punish yourself. Huwag mong parusahan yung sarili mo. Baka, hindi siya baka nakikita ko dito some of you nag-self-pity. So, instead na mag-overthink, mag-guilty or pahirapan ng sarili or pre-pressure yung sarili nyo, why not tulungan nyo po? Yes, ang iyong sarili. So, may new journey, pwedeng biyahe din to sa malayong lugar or iniisip mo sa malayong lugar. Pwede din nag-abroad ka, mag-abroad ka. Pwede din pong, marami kang ginagawa pa rin dito eh. Pwede din bakasyon po ito. So, kuha tayo ng angel number for you ngayong second half of the month. Anong tawag nito? August 16 to 31, 2026. Angel number 9. Sabi po dito, it's your compassion that makes you shine. You're devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am compassionate. Again, I am compassionate. Naalala niyo yung sinabi kanina, pause mo muna natin. Kasi may iba nag-request na i-focus muna. I-pause niyo pa para mabasa niyo. Okay. So, Scorpio, sinabi naman kanina 'di ba na may dumating na opportunities na hindi ka nagdadalawang isip, like binigyan mo siya ng agarang aksyon para magkaroon ng agarang resulta. It might be this is naka-align sa inyong passion. Kapag ginagawa mo yung passion mo, syempre mag-glow ka dyan. Magiging successful ka kasi alam na alam mo yung gagawin mo eh. So may dumating na mga opportunities na naka-align sa inyong passion. So, meaning to say, prepare yourself, magiging busy ka. Kaya nagkaroon ng generosity and abundance. What I meant is, nagkaroon ng abundance kasi matulungin ka. Very generous ka. Kung ano man yung mga alam mo, sinishare mo talaga sa kapwa mo. Kaya wag magtaka, balik ng balik sa iyo yung mga ideas na yan, abundance na yan, kasi very generous ka. Hindi lang to sa bagay pera ha, pati din sa mga ideas po, hindi ka madamot.
Very satisfied ka pag nakatulong ka sa ibang tao, which is good. Claim niyo po angel number 9 para kay Scorpio. Maraming salamat Scorpio sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay. May nagsabi sa akin, Virgo. Okay. So this reading is for Scorpio. May nagsabi sa akin baka iniisip niyo si Virgo or iniisip kayo ni Virgo. Okay, Scorpio, you're moving forward. This is your energy cards. You're moving forward. You're embarking on a healing journey. Nagkaroon ng balanse. Nagkaroon ng pagkakaisa. May paglalakbay. May pagpaalam. May invitation na kailangan pumunta. Relocation, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, or bakasyon. Sinabi din to kanina sa iyong 7 cards, lumabas siya dito sa inyong tarot cards. Marami kang dalang hinanakit, naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema. Sabi ng iyong card dito, habaan ang pasensya niyo po. Kasi papunta ka naman po sa iyong paroroonan. You're walking away from toxicity. Mismo, ikaw po yung nag-decide na lumayo para magkaroon ng healing. So, some of you nagbakasyon para makahinga. So, nag-decide si Scorpio na mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. Oh, may relasyon dito na nagpasya na mag-live-in or maglipat bahay para magbuo ng pamilya. Live-in or maglipat bahay, magbukod. Some of you may plano mag-resign para subukan ng ibang career opportunities. Oh, makaka-receive ka ng malaking pera oh. Sinabi to kanina. Cash flow. Magkakaroon ng financial stability. By the way, 2 card po pala nagsabi dito. Healing. Nagkaroon ng healing kasi kumikilos ka dyan. Tinutulungan mo yung sarili mo. Tama ito.
So, may pag-asa, may healing, may dumating na opportunities, may renewal, may unexpected help. May pag-asa kang madama, maging positibo at gumawa ng paraan. So, itong card na ito, nag-offer po ng pag-asa at guidance. Kung nahihirapan ka ngayon, magtiwala po. Have faith that your luck, L-U-C-K, is about to change for the better. So, magtiwala po na itong pagbabago na ito is change for the better nga. Sinasabi ng yung card dito na all your dreams are coming true. Kailangan mo lang magtiwala. Remain the positivity, optimism. And ang sabi ng yung card dito na ano to, wish come true. 'Di ba? Wish come true. Natupad na yung wish mo. Lahat kayo, you're in a process on healing. Lalo na sa mga single dito, ha? Magkaroon din ng time. Kasi some of you, walang masyadong time, parating busy. So it is time to find the soulmate. So this is also money luck, L-U-C-K. Alam mo ba kung ano man tong nawala sa inyo? Connection, opportunities, things ba? Noon ha, babawi kayo ngayon. Ngayong second half. Kitang-kita ko po dito. And sa mga nag-iisip dyan ng negosyo, magagamit nyo po yung negosyo nyo. Magagamit nyo po yung hidden talent nyo, yung unexpressed talent nyo. Yan yung magbibigay ng yaman sa iyo. And this card tells us na makaka-receive ka ng awards and fame. Diba? Ang ganda po. I-claim niyo po. Sa career and money niyo po, success. Success and stability. Lalo na sa emotional stability. Sinabi ng yung card dito na magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. Pwede din may leadership role na ino-offer sa iyo. Kasi nakikita nilang magaling ka na leader, magaling ka sa mga ginagawa mo. So this is recognition again. Stable ka na sa napili mong career, stable ka na sa iyong kaperahan. I-claim niyo po. So, nag-move forward ka dito, move forward din dito at tatlong card na mismo nagsabi. Pwedeng hindi ka umalis, like nag-move forward ka. Babaguhin mo lang mga proseso dyan para mas mag-grow. Kasi nag-move forward ka kasi you want growth. Okay, kumikilos ka dito. Gumagawa ka ng aksyon po. Pwede din ang some of you, literal na nag-change career nga. Which is lumabas naman kanina dito sa inyong energy cards. So, please expect, marami talaga kayong ginagawa dito. Busy po kayo.
Scorpio, kung gusto nyo mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng personal reading. Kung gusto nyo po ng personal reading, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay. Scorpio, love and romance po. Para sa mga single, aminado kayo dito na gusto nyong pumasok sa relasyon pero aminado kayo na may trauma pa. Opo, gusto nyong pumasok sa bagong relasyon pero trauma sa nakaraan. So sinabi ng yung card dito, let go mo yung worries mo, patawarin mo na ang sarili mo. Kasi ang unfair naman kung papasok ka sa relasyon, di ba? Hindi ka pa completely heal. So, move on muna. Let go of your worries at patawarin mo na yung sarili mo. Kung kailangan ng patawarin yung taong yun, then go ahead. Na we can forgive this person through your mind and heart na hindi na kailangan na kausapin. Kasi may trauma nga eh. Iba yung trauma. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may nasabi or may nagawa na hindi naka-move on. So, kailangan ng forgiveness dito. Mag-usap kayo ng mahinahon, kailangan ng forgiveness sa isa't isa. Na sinabi naman ng card dito na both of you nagkamali. Okay, so forgiveness is the key. Ay wow. Granted yung manifestation mo. Oh. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, blooming that has the potential to be stable. Oo, so meaning to say, magkakaayos kayo. Sa mga single, naging practical kayo sa buhay romansa. Interesado lang kayo sa mga stable na at trustworthy. So, kumbaga, date to marry na si Scorpio. Ayaw mo magsayang ng oras sa mga loko-loko. Natawa ako sa loko-loko, Scorpio. So, naging wiser ka na. Naulit na naman yung mensahe dito. Na-stuck kayo sa nakaraan. Forgiveness pa rin eh. Magkaiba po siya ha. Magkaiba po siyang cards. Forgiveness is the key. Single ka man marelasyon sa buhay mag-asawa. Tulungan mo na yung sarili mo kasi nakita ko dito nag-overthink ka na. Hindi maganda yung tulog. It's about time na po na kailangan na ng forgiveness for yourself, to this person, sa inyong sitwasyon. Kasi hindi na maganda, hindi healthy na yung tulog. Lalo na't paggabi, nako, malalim ang iniisip mo. Nagkaroon ng anxiety ang iba. Nag-alala ka. May conflict. Communication is the key. So, sana'y ma-overcome niyo po ito. Okay, so puro siya overthinking from here to here. Ang sabi ng yung card dito, na instead na mag-overthink or mag-overanalyze, why not magtiwala ka sa iyong sarili? Ang gawin mo, trust your feelings, tulungan mo yung sarili mo. Kasi sa overthinking, overanalyzing, nadadrain na yung energy mo. Mabigat yan. So why not tulungan mo yung sarili mo? Kasi malakas naman yung intuition mo. Okay? So pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Scorpio, see you tomorrow. Maraming salamat po.